dito tayo. Naman yung silsila na dito tayo. Ang bangungot ng kahit sinong driver na i-record sa videong ito. Parang na, okay. Parang ICQ lang. Habang binabagtas kasi ng kanilang truck ang tulay ng Cabagan at Santa Maria sa Isabela, gabi nitong February 27, ang tulay biglang bumigay. Grabe talaga. Isang dump truck, saka isang kotse po. Maganda lang sa view pero hindi maganda ma'am yung gawa nila. Hey! Kitang-kita mo. Kitang-kita ma'am. Kaya ginanong ko na yung kamay ko sa manubela. Yan ba yung driver yan? Nung bumagsak yung tulay, ano nangyari sa'yo? Nawalan po ako ng mana. Ito po yung kasakalo ko yung grabe talaga. Pagpagsa po namin, medyo masakit yung paa ko. Ilang gabi naman hindi ako nakakatulog kasi ang hirap maka-move on. Paano nangyari na ang tulay na pinagkagastusan at ginawa sa loob ng 11 taon, pinabagsak lang ng isang truck? Ang truck hanggang ngayon nakatiwangwang sa nasirang tulay. Nasira rin ang mga nakasabay nitong 2 pang sasakyan, pati na ang isang motor na tumilapon. 990 meters o halos 1 kilometro ang haba ng Cabagan Santa Maria Bridge. Mahigit 1 buwan pa lang mula nung ito'y buksan, ang ginastos umabot ng 1.2 billion pesos. Napakalaking halaga para sa isang infrastruktura na agad-agad nasira. Nito lang Martes, pumunta kami ng Isabela para siyasatin ang nangyari. Inabutan namin dito, yung mga taga-NBI, nagsasagawa raw ho sila ng ocular inspection. Mukhang pinapaimbestigahan na rin sa kanila itong nangyaring pagbagsak nung bahagi ng tulay. Ang bumigay na bahagi ng tulay, ang ikatlong span o arko mula sa Cabagan. Bumagsak daw ho yung pangatlo, so mas tanaw dun sa kabilang bahagi. Lahat ngayon ng mga sasakyan na pabiyahe mula Tuguegarao papuntang Isabela, dito muna sa baba dumadaan. So parang kabubukas pa lang sayang, 1 buwan pa lang, sira na. So sayang yung convenience sana na yun yung pangunahin pa namang purpose kung bakit ipinatayo yung tulay na yan. Wala. Back to zero. Ika nga. Ay, isko. Ayan na nga. Mahigit 1 dekada ang inabot bago natapos ang tulay na ito. 3 presidente ang pinagdaanan nito. 1 buwan lang matapos itong buksan, ito'y bumagsak. 8 tao ang nasugatan sa insidente. Hanggang ngayon, hindi pa natatanggal yung mga sasakyan. Andyan pa yung mga bakas na iniwan ng trahedya. Ang sasakyang ito, yupi-yupi, basag ang salamin. Ang driver nitong si Johnny, iika-ika ngayon matapos mabalian ng buto sa paa. Ang kasama niyang si Brian, nagtamo ng sugat at pasa sa ulo. Asan po kayo nung bumagsak yung tulay? Pinabaybay namin yan ma'am. Banda doon sa lapit sa gitna. Nag-weave ho yun biglang gumanon. Umalon? Umalon ma'am. Tapos? Yung isang brace na kulay green yan. Oo. Na sasakyan. Gray, oo. Tumapon ako rito ma'am. Gumundag yung sasakyan na ganun. Nandun kayo, sa taas? Sa gitna ma'am. Sa gitna, Diyan sa may putol. So kitang-kita mo? Kitang-kita ma'am. Kaya ginanong ko na yung kamay ko sa manubela. Nakalabas pa raw sila kalaunan mula sa kanilang sasakyan. Kinuha namin yung bata doon sa Innova. Dahil lumabas yung mother. Hindi makahinga yung mother. Pinaupo ko banda doon. Tapos nilabas namin yung bata. Salamat ha, kasi na-aksidente ka.
Nang rescue ka pa. Kinapa ko yung sarili ko, okay naman. Yung kasama ko, tinanong ko kung okay siya, sabi ng okay. Kaya tumulong na rin kami, ma'am. Pero habang naghihintay ng rescue, may isa pang motor na tumilapon. Driver daw po na single yon. Pumilapon siya. Ang nagmamaneho ng motor, ang binatang ito. Namaga ang mukha matapos tumama sa semento. Siya ang 15 anyos na si JP. Nagpapagaling ngayon sa Cagayan Valley Medical Center. Good morning. Kamustang pakiramdam, JP? Masakit ba lahat? Yes, ma'am. Nung bumagsak yung tulay, anong nangyari sa'yo? Nawalan po ako ng malay. Hindi mo na alam. Nabali raw ang 2 buto sa kanang paa ni JP, kaya kinailangan itong operahan. Mayroon po siyang head injury. Naalog yung utak niya, may kuntong dugo, but according to the doctors, hindi naman siya operahan. Kamusta ang pakiramdam mo matapos kang maoperahan at magamot? Okay po. Umaan ng konti. Ang pinag-aalala ngayon ni Tatay Ferdinand kung paano makakaapekto ang nangyaring aksidente sa pangarap ng kanyang anak na maging pulis. Varsity player din daw ito sa basketball sa kanilang eskwelahan. Baka hindi na pwede mag-crema kasi may tama sa taka. Kaya ma'am, malungkot ako ma'am. Naputol nga man pangarap niya. Agpalaing ka balong Opo. Di ba ni makayam data taubing ka pa nabit nga agkasya dagi dugtong dagi jay tulang mo niya. Oo. Kaunay nga agpampanunot agkakanat basta panunutom lang dapat lumaingat. Isang dump truck, saka isang kotse po. Ang sakay naman ng puting sasakyang ito, ang pamilya ni Ronel mula sa Santa Maria na napadaan lang daw sa tulay para bumili ng gamot sa Kabagan para sa anak niya na nilalagnat noon. Mabagal yung takbo nila, siyempre mga trucks na sila. May karga na tubo yung iba, saka yung dump truck na nagkarga ng boulders. At nung bigla raw bumigay ang tulay na kanilang binabaybay, na black mind na din ako kasi biglaan yung pangyayari ko. Ito po yung kasakalukuyang grabe talaga. Pagbagsak po namin, masakit yung paa ko. Sinisigaw na lang namin is, Lord, ikaw na ang bahala sa amin. si Ronel may bali sa katawan. Maliban naman sa tinamong compression fracture sa kanyang gulugod, na trauma rin daw ang misis ni Ronel na si Dinky. Ang hirap. Ilang gabi na ma'am, hindi ako nakakatulog. Kaya humingi na ako ng sleeping pills na kay Doc, ma'am. Feeling ko parang bumabagsak ako. Ang may sakit noong anak nila, cancer survivor pa man din, nagka-fracture o may bali sa paa. Nagpapasalamat po ako dahil buhay pa rin po kami. Buti ma'am, ang matured ma'am yung pag-iisip niya. Kasi nung sinabi ko sa kanya na wala na yung sasakyan namin, wala na kaming magagamit pang pa-check up sa PGH sa kanya. Sabi niya, wag ko daw isipin yun ma'am. Ang isipin ko daw, at least buhay kami ma'am. Yun ang sinabi sa akin ma'am. Balikan natin ang tanong. Bakit bumigay ang tulay? Ang maximum capacity raw nito, ayon sa Department of Public Works and Highways, 44 tons o tonelada. Samantalang ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, ang isa sa mga sasakyang sumampa sa tulay nung gabing yon, di umano overloaded. Umabot daw ng mahigit 100 tons ang bigat. There was a convoy of heavily loaded trucks passing by. Tatlo sila. Yung una nakalampas. But then yung sumusunod, yun ang bumagsak. The truck was loaded with boulders. We estimated that the total gross vehicle weight, including the truck and the load, little over 100 tons. No? Ang calculations din na nakita ng mga investigating teams, this structure was overstressed by more than 200%. Okay. They have noted that with the collapse of that structure, nag-snap din yung mga rods. It would have been really overweight. Kinabukasan, matapos ang aksidente, humarap sa mga pulis ang driver at pahinante ng truck. Natuntun namin sila sa Tabuk City sa Kalinga. Ang driver na si Michael at ang pahinante nitong si Leonard, magde-deliver daw sana sila noon ng mga bato sa isang private resort sa Kabagan.
Para makatipid ng 1.5 oras sa biyahe, nagdesisyon daw silang dumaan sa tulay. Na-i-record pa nga ito ni Michael. Para na, okay lang. Para isikiw lang. Yung kasama ko, pinauna ko para hindi kami sabay sa tulay. Ayon kay Michael, bago pa sila sumampa sa tulay, meron daw flagman na kumaway sa kanila. Nakita ko yung guard sa Minyas na gumanon siya. Kaya pinapasok kami. Para na, okay lang. Para isikiw lang. Pero habang binabaybay daw nila ang tulay, si Leonard may napansin. Yung pakiramdam parang lumindol. Tumunog dun sa likod, parang naputol na bakal. Matras na po yung dump truck. Niyampas po daw. Kala ko po mamamatay na ako. Pagkabagsak ng truck, lumabas daw agad sina Michael at Leonard at umakyat sa tulay para senyasan ang mga paparating na motorista. Baka naman merong namang motor o tricycle na papasok doon o hindi makikita yung tulay. Matay lahat yung ilaw sa sa bumagsak. Kaya pumunta na kami sa taas. Pero nung nagsidatingan na raw ang mga rescuer, Malis na kami. Wala na, hindi namin maintindihan ng mga salita ng tao doon. sina Michael at Leonard nagtamo ng mga sugat at galos sa mukha. Pero paglilinaw ni Michael, hindi totoong mahigit 100 tonelada ang bigat ng minamaneho nitong truck, pati na ang mga dala-dala nilang cargo. Walang 100 tons yun. Hindi pang mining na truck yun. Sa dinami-dami naming tinadaan ng tulay, wala namang bumigay. Yun lang ang talagang bumigay na tulay. Wala naman po siguro may gusto na maputol na bigla yung tulay kasi di naman namin po inaasahan. Siyempre bago. Alam namin bago matibay. Pati ang forma ng kumpanya na nagmamay-ari ng truck, sinigundahan ang pahayag ng driver. Imposibleng 100 tons ang bigat ng truck, pati na ang mga karga nitong bato. At bilang patunay, tinimbang nila ang anila kaparehong truck na nadisgrasya sa tulay. Ang lumabas na timbang nito, 19 tons lang. At ang karga nitong bato, 41 tons. O suma total, 61 tons. Lagpas sa maximum capacity ng Cabagan Santa Maria Bridge, pero malayo naman sa estimate ng DPWH na 100 tons. Sa tabok yung mga tulay kahit sabay-sabay yung tatlo na dadaan, okay lang. Taong 2014, sa ilalim pa ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, nung aprubahan ng DPWH ang pagpapagawa ng tulay, ang kontrata noon para sa construction, 412.9 million pesos, ginawad sa RD Interior Junior Construction. Taong 2018 naman, sa ilalim na ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng additional expansion nung pinahabaan di umano ng DPWH ang tulay para lumagpas ito sa floodline. Ang dami naman ng crack ng bridge na to, katakot. Taong 2023 naman, sa ilalim na ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit hindi pa nabubuksan ang tulay, sumailalim ito sa tinatawag na retrofitting o pagpapatibay para maiwasan ang pagguho, lalo na kapag may lindol. Pero makalipas ang isang taon, ang gastos nadagdagan ng 115 million pesos. Hanggang nito nga lang February 1, nung sa wakas, binuksan na ito sa publiko. Pero hindi lang sa Isabela may ganitong problema. Sa Iloilo City, kontrobersyal ang Ungka flyover na inaprubahan ng DPWH at ng LGU taong 2019. Sinimula ng construction taong 2020 at ang gastos umabot ng 680 million pesos. Pero ilang linggo lang matapos itong buksan sa publiko, nasira rin agad. Meron pa ngang mga bumabagsak na debris.
Kaya ang ilang motorista napipilitang maglakad pababa mula rito. Lumubog din daw ang flyover ng 2 talampakan. Dahil ayon sa pag-aaral, malambot ang lupa na kinatatayuan nito o yung tinatawag na liquefaction. Retrofitting interventions na naman ang ginawa doon to stop the settlement. Nagawa naman yon. Sa Mindanao, naroon din ang Pangil Bay Bridge na kumukonekta sa mga lalawigan ng Lanao del Norte at Misamis Occidental. 2 buwan lang mula nung ito'y buksan, September 2024, agad ding nasira ang aspalto, kaya lubak-lubak. Katulad ng tulay sa Isabela, ang Pangil Bay Bridge inaprubahan 2015 sa ilalim din ng administrasyon ni Pangulong Aquino. Sinimulan taong 2016 sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Binuksan at nasira rin agad 2 taon matapos umupo si Pangulong Marcos. Since it was still under the warranty of the contractor, pinalitan nila ulit asfalto on their own. Ang Bantilan Bridge sa Quezon Province at Batangas, nasira rin ng Bagyong Paeng taong 2022. Sa taong ding yon, bumagsak ang Carlos Romulo Bridge sa Bayambang sa Pangasinan dahil din di umano sa overloading ng mga sasakyang nagdadaan. Balikan natin ang tulay sa Isabela. Ikinonsulta namin ito sa isang structural engineer, si Engineer Crescencio Natividad. Yung building na po ito ay na-design siya based dun sa AASHTO, that's our bridge design code. Initially ho, ang sabi nila, 45 tons ang maximum capacity Yes, nitong tulay. Yun daw pong truck, 102 tons. Yes, so, dun pa lang makikita na talaga bang overloaded po yung truck? Yes, ma'am. Though di ko sure dun sa talagang weight ng truck, as per DPW, 802 nga siya. Itong nakikita nyo po na dami ng mga bato na Yes, tumapon. Mukha nga ho bang 100 tons kaya yung mga batong yan? Sabi ko nga, that's the computation of DPWH. Probably may konting exaggeration. Baka that will include din yung mga other load na naiwan. Nandun din kasi yung mga other vehicle. Ang carrying capacity nito, sabi nga namin, is actually about 30 cubic meters eh. Pag kinompute po into tons, would be... Pagka sinabi mo 1 ton per cubic meter, di 30 tons ka na kaagad. Plus the tail weight of the 15 tons yung truck. Okay. More than ka na. Eh, bato pa yung... Pero that's still way below 100 tons, Secretary. Mabigat yung bato kasi. Kasi ang alam ko pong problema, I was there at the site. And I inquired kung meron ho bang, I don't know what you call the weighing facility, but I've seen that in some highways like Kenon, makikita mo kung anong weight nung truck. Eh that area, wala daw pong ganun eh. Wala kami doon because this bridge, by the way, this bridge has not really been accepted by the department yet. So hindi pa, wala pang formal turnover? Wala pang formal turnover. Paano ho kaya yun, Secretary? Your bridges can only carry so much. Pero wala naman pong pangtimbang ng mga cargo truck na dadaan. That's really a big challenge actually, Jessica. I can accept that as a predicament. Because we cannot put all the weighing stations in all places, no? At saka itong tulay kasi na ito is in a secondary road lang. Yung mga nakita mong weighing stations are along the primary roads. Ang principle kasi nito, mahaba yung deck natin. Kung solong-solo niya, hindi niya kakayanin talaga. That's why naglagay tayo ng arc na may mga tension rod to help carry actually ito. So hindi lang pala design yung arko. Hindi siya aesthetic. Meron pa tayong tinatawag na transfer of load. Yung load na binubuhat nung deck slab natin, na transfer siya. Since bumigay na yan, hindi na niya kakayanin yung load nito. Okay. Dapat may other team na magbabantay din. Mag-check dun sa ginawa ng design, mag-check nung ginagawa ng contractor, aside from the DPWH, lalo't mga special project ito. We are actually trying to engage the participation of the Association of Structural Engineers of the Philippines
to help us out in the process of determining the structural stability of the bridge now so that we can proceed with the reconstruction of the damaged portion or adjust the structure in itself. Secretary, pardon me for saying this. Itong mga infrastructure na ito na ginastusan po ng bilyon-bilyon, nagiging objects of ridicule ng mga tao. Kasi nakikita ko nila na ang tagal ginawa, na perwisyo sila, tapos yung pala, defective yung pagkakagawa. So hindi nila maiwasan isipin, may corruption dyan. Ano hong reaction nyo pag ganun po ang sinasabi ng mga tao? Well, there's a big perception ngayon na ganyan, but for structures like this, you cannot really afford to compromise the structure as designed. So, if there would be any for corruption, sinasabi, sige, sabihin na natin, it would be very minimal sa tingin ko. Because very specific ang kwan dito sa mga structures na ganito, very specific. Ang work items, para bang yung gagawa ka ng bahay, hindi ka po pwedeng manipis ang yung mga ganon. Proper engineering is very important at the very beginning. You have to be sure that your assumptions are correct and the way you design this is correct. Tinanong ko rin si Secretary Bonoan kung may pananagutan ba ang kumpanyang gumawa ng tulay, ang RD Interior Junior Construction, na ayon kay Secretary Bonoan mismo, matagal na raw contractor ng mga proyekto ng DPWH. So may track record po May track sila. record na yan. Okay. And so far naman, this is the only incident that has been kwan dito sa kanyang ginagawa. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang kumpanya, pero hindi sila sumagot. Dalawang salita yan, no? Transparency at accountability. Yung konsepto ng nananagot at bukas dapat ang mga dokumento, ang mga aksyon ng gobyerno sa taong bayan para naiintindihan natin. Mahirap habulin ang mananagot kung hindi klaro kung sino ang nagpatupad ng mga programa ng gobyerno. Sayang ang pondo ng gobyerno, sayang ang buwis ng taong bayan, at maaring after a while, permisyo. That means cause of death because of this accident. For residents who are suspecting anomalies, plus your department, I'm sorry to say, has the disadvantage of being perceived for irregularities and anomalies in the past. So all of this, ano hong maisasagot nyo sa kanila? Well, I think the President is very aware of these insinuations. And he has given us full instructions that we have to be very transparent in all the works, in all the infrastructure projects that we are undertaking now. Nitong Huwebes, si Pangulong Marcos mismo nagpunta ng Isabela. Okay naman yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications, mali. Ayon sa panayam ni Pangulong Marcos sa mga taga-media na naroon, ang may diferensya ang disenyo ng tulay. It is a design flaw. Mali yung design. Ang project cost ito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Kapag ganong kalaking project, merong nagsusupervise na consultant. Dito sa case na to, parang ginawa ng DPWH, sila lang ang nag-supervise. Pag nagde-design kami ng tulay, may sinusundan kaming bridge code. Itong bridge code na to, nakabase sa American Code. Hindi naman lahat ng tulay delikado sa overloading kasi yung karamihan ng tulay na maigsi lang tapos konkreto, mataas yung reserve strength noon ng pagka-design namin. Kaya nakakaya niya yung overloaded. Pero yung mahaba na bakal, kahit na bago, 100 tonner na truck ang dumaan, hindi talaga siya kakayanin. Parang hindi po kayo apektado dun sa mga kontrobersya, mga suspecha, yung mga binabato sa inyong puna. Clear naman kami. We are following the instructions of the President to be transparent and professional in the work that we are doing. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang dating sekretary ng DPWH sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Si ngayoy Senador Mark Villar, tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ang Senado, iimbestigahan din daw ang nangyari. Ginawa ba ito ng maayos? O may tongpats?
O meron bang katiwalian? Sino ang dapat managot? We will try also to see what is the liability of the truck driver or the truck owners. Kasi pumasok sila doon, only light vehicles were allowed na paskil. May announcement po ba? May nakapaskil, nakapaskil on both ends of the bridge that only light vehicles are allowed and heavy vehicles are not allowed. Wala kaming nakita talaga. Walang kulong na nangyari kasi during that time, hindi pa natin ma-ascertain kung yung criminal liability ng bawat isa. Binibase pa muna yung investigation natin dun sa mga insidente na mga nangyari. Pwede siyang mag-file ng criminal case, cyber libel kung ginawa online, or oral defamation. There are a number of Supreme Court decisions na ginagawang liable si DPWH because of their gross negligence. Baka may gusto pa ho kayong sabihin to address all of these issues. We have a motto here, build better more. In the next few years, we will see that there will be many major projects that will be underway, and the infrastructure landscape of the Philippines will be better na makita natin under this administration. Huwag naman po nilang tipirin sa pondo yung ginagawa nila. Kaligtasan naman tao yung kapakanan nila, di ba? Hindi naman kaligtasan yung kanilang bulsa. Napakarami pa ring mga lugar sa ating bayan na hindi naaabot ng mga serbisyo at infrastruktura ng gobyerno. Mga batang kinakailangang tumulay sa lubid ng kamatayan para lang makapasok ng eskwela. Mga magsasakang hirap na paabutin ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. Mga may sakit na kinakailangang pang daanin sa bayanihan para maibaba sa mga bundok at makarating sa ospital. Tapos, may ganito pang nangyari. Mga tulay at kalsada na pinondohan ng bilyon-bilyong piso na sa isang iglap bibigay. Maging mapangmatsyag po tayo at maging tulay para masigurong nagaling sa mga ibinabayad nating buwis, hindi masasayang. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.